So, yan. Thank you. Ayun na si Brother Darwin. So, Brother Junre, Yes, bro. hindi ka Sige. na? Sige, bro. Oh. Eh, tawagan na natin si Pastor Lek. Okay, dito tayo kay Pastor Lek, ha? Messenger, Pastor Lek. Anong sikta siya, bro? Remnant of the Apostolic Ancient Apostolic Church. Remnant of the Ancient Apostolic Church. Yun ang kanyang ano. Remnant Ancient Apostolic Church. Hindi, papatayin ko na lang yung camera ko para medyo linaw-linaw yung signal ko. Okay lang ba yun? Okay lang. Hindi, Okay malinaw lang naman, bro. naman, Huwag naman patayin. Okay lang naman, pastor. Huwag naman patayin. Malinaw naman eh. Kanina kasi parang hindi ko rin masyadong naririnig yung ano ni Father Daryl kasi mahina yung signal. Pero ngayon, Oo, okay lang. malinaw. Pero ngayon, yung Malinaw. audio namin, okay ba? Okay yung audio namin. Okay, sige. Yung aming audio, okay ba audio namin? Medyo mahina lang ng konti. Kasi Lakasan mo na lang. Lakasan mo na lang. Kasi kung ililipat ko ito sa sa microphone na ginagamit ko, ihina yung boses namin, sa iyo lang yung malakas. Okay na yan, pwede na yan. Pwede na yan. Sige, go ahead, bro. Go ahead. Yung kasi kasama naman kayong tatlo dito, yung hinahanap ko kasi talaga kanina, tanong ko kay Father Daryl, yung specific na tao na okay lang ba yan? Patuloy lang tanong, bro. Patuloy para makuha namin yung pinakatanong mo. Okay, Brother John Lee, ito para sa iyo, tanong ko sa iyo. Sa iyo talaga 'to, ha. Sino, Brother John Lee, ang nag-confirm sa iyo na ikaw ay napuspos ng banal na espiritu? Sino tao na 'yun? Well, una-una si Panginoong Jesucristo, si Pedro, si Pablo at ang simbahan. So, kaya talaga matibay ang paniniwala namin na natanggap na namin yan kasi una, sinabi ni Panginoong Jesucristo. Andi siguro kung hindi ka maniniwala kay Panginoong Jesucristo, imposibleng may Espiritu Santo tayo kung hindi tayo maniniwala sa Kanya. Pero since sinabi ni Panginoong Jesucristo yan, so, ano yan, sigurado yan, no? Sa John 14, sinabi niya yan, 16:17 to 26. And then si San Pedro, sinabi rin ni San Pedro, Gawa 2:38-39, by repentance and baptism, you will receive the Holy Spirit. And then sinabi din ni San Pablo, Episo 1:11-13-14, na ang Holy Spirit is the earnest of our inheritance. So ang pasiunang bayad ng pamana sa atin ng Diyos, ang Holy Spirit. And then ang simbahan naman, ipinaliwanag yun ng simbahan, CCC 1285, sinabi ng simbahan na ang completion of baptismal grace, makukumpleto lang yan by confirmation. So, yun ang pinangahawakan namin na ang pangakong Espiritu Santo, biblically speaking, ay napasa amin na, no, through the teaching of the church, Pastor Lake. So sa makatwid, malinaw kasi Brother John Ray, sa aklat ng Gawa 10:46, Gawa 19 verse 5, ito talaga, meron talagang specific na tao na responsible na talagang ikinonfirm ni Apostle Pablo na ito ay nakatanggap ng Espiritu Santo. It's because they heard them speak with tongues. Pero ito naman, hindi ko naman tinatanong dito kung nagsalita ka ng iba't ibang wika. Wala ako tinatanong na ganyan. Pero ang tinatanong ko, ibig sabihin, yung masabi mo talaga na taong kasabay natin ngayon na nabuhay. Okay. Kasi una bro, ang sagot ko sa iyo, yung teaching ni Panginoong Jesucristo, ni Paul, Peter at ang simbahan. Ngayon, ang question mo kung sino yung specific na tao na magbibigay sa amin ng Holy Spirit. Una ang pare, ang pangalawa ang obispo. Dahil through baptism, matatanggap natin ang pasiunang bayad, no? Ang earnest of inheritance. So, through baptism yan. So, sino ang gagawa niyan? Pare.
pare. Okay? At ang confirmation naman, yung sinasabi mong Acts 19:5-6, walang speaking of tongues doon. Pagpapatong ng kamay yun. Basahin natin yun sa Acts 19:15. Meron, Brother John, Wait lang. Basahin natin ang Acts 19:5-6. 6. O 19 5:6. verse 6. Pinatungan sila ni San Pablo ng kamay kaya natanggap nilang Holy Spirit, hindi speaking of tongues. Basahin natin ito. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Walang speaking of tongues dyan. No? Nang ipatong ni Pablo ang kamay nila, nang ipatong ni San Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. So hindi bumaba ang Holy Spirit sa kanila, kaya sila hindi bumaba ang Holy Spirit sa kanila kasi nakarinig sila ng iba't ibang wika. Mali. Bumaba ang Holy Spirit tapos nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Baliktad yung sa'yo eh. Hindi, wala pa akong sinasabi. Babasahin ko lang ba dyan to Brother John Ano yung Rea. sinasabi? And when Paul, okay to, medyo maganda na signal ko kanina, ang hina eh. Sige. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied. O kaya nga, nang bumaba ng Holy Spirit, sa'yo kaganina, sinabi mo kaganina, nakarinig sila ng iba't ibang wika, kaya bumaba ang Holy Spirit, baliktad sa'yo. Hindi, wala pa akong sinasabing ganun. Hindi yun ang sinabi mo akong- kaganina, Pastor Lake. Baka nakalimutan mo lang. Yun ang sinabi mo kaganina. Actually, kung babalikan mo, babantayan mo lang yung mga tanong mo at sinasabi mo ang tanong mo, paano namin nasisiguro na binabaan kami ng Holy Spirit? Kaya ang tanong ko una, sa pagbibinyag, pare, at sa pag-confirmation naman ng obispo. O obispo talaga ang nagpapatong ng kamay sa amin para bumaba ang Holy Spirit, hindi kung sino-sino lang pare. Ang sabi mo, mali ako kasi sa Acts 19, ang sabi mo, nakarinig sila ng iba't ibang wika, kaya bumaba ang Holy Spirit. Baliktad sa'yo. Bumaba ang Holy Spirit kasi pinatungan sila ni Pablo. Wait lang, Pastor Lake, makinig ka. Bumaba ang Holy Spirit kasi pinatungan sila ni San Pablo, saka sila nakapagsasalita ng iba't ibang wika at propesiya. So, nagets mo na? Sa gawa 10 46. Okay, sa ano naman sa 5 muna, verse 45. And those of the circumcision who believe were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out of the Gentiles also, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered. Okay. So, ito yung based on Acts chapter 10 verse 46. Nagbase itong mga alagad, they confirm na itong mga ito ay napuspos sa Espiritu Santo because they heard them speak with tongues. So, ang confirmation na ito ay nakatanggap ng Espiritu Santo dahil narinig nila ang mga ito na nagsalita iba't ibang wika. Mali. Hindi mo naunawaan ang Acts 10. Ang Acts 10 hindi yan mga alagad. Ang Acts 10, ang context ng Acts 10, si Cornelio yan at kanyang pamilya. Alright? Balikan mo sa 1-5, si Cornelio yan at kanyang pamilya. Actually, kung babasahin mo, balik mo yan sa verse 42, bininyagan sila muna. Bininyagan sila, tapos natanggap nilang Holy Spirit. Saka sila nakapagsasalita ng iba't ibang wika. Baliktad yung sa'yo, Pastor Lick eh. Kasi ang nangyayari sa unawa mo, kaya bumaba ang Holy Spirit kasi nakarinig sila ng iba't ibang wika. No, baptism una palagi, baptism. Basahin natin yan sa 42 10:42 natin umpisahan. Nabinyagan mo na yan sila ano yan, Cornelio at pamilya niya. Kung babalikan mo yan sa chapter 1-5, si Cornelio tinawag yan na ipatawag si San Pedro, ipapunta sa bahay ni Cornelio kasi kinalugdan siya ng Diyos. Tapos Cornelio nakinig siya sa wali o nakinig siya sa pamamahayag ni San Pedro, kaya si Cornelio na-convince. So nabaptize siya, pati ang kanyang buong pamilya. O balikan natin sa 42 natin basahin, umpisahan. Pinuputol mo yung talata eh. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay.
Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag ang bawat sumampalataya sa kanya, tatanggap ng kapatawaran ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nagsalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudiyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, balikan natin sa ano to, sa wait lang ha, saan ba banda yun, sa yung ano na pala to, yung Ang gusto mo basahin sa Gawa 8. hindi sa Gawa, Jis, yan, hindi, sa 10 nga eh. Hindi sa 10 nga. Bago sila napapos ng Espiritu Santo. Hindi, Itong sa 10 may nga, Gawa wait lang. Ako magpapaliwanag sa iyo sa 10 kasi hindi mo, pinuputol mo yung 10 eh. Abisahan na lang natin sa 1, no? Sa 1, sa chapter 10, ang pamilya to ni Cornelio. Basahin ko sa 1 ha, balikan ko sa 1. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. O siya ay matulungin sa mga duka at laging nanalangin sa mga duka at laging nanalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag Cornelio. O tumingin siya at takot na takot sa nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga duka. O magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Hupa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. O so, yan ang konteksto niyan. Tapos idirekta na lang natin, no? Sa 6, siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang dibutong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang paghahari at pagkatapos pinapunta sila sa Hupa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Hupa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin bandang tanghali na noon. Siya ay nagutom at gusto niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng pangitain. So ididikto na lang natin ng konti to kasi about pa ito sa pangitain niya, about sa pagkain ng ng hayop, no. So didikta natin sa 17. O habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. O ipinapatong nila sa bahay ni Simon, o ipinagtanong nila ang bahay ni Simon, at noon ay nasa pintuan na sila. O itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka at huwag kang magatubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sinasadya ninyo? Sumagot ang mga lalaki, pinapapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudiyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. So, yan ang pinaka-purpose sa chapter na ito, no? Si San Pedro pinapunta kay Cornelio, kapatid. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan siya ay sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga-Hopa. Nang sumunod na araw, dumating na sa Cesarea, doon naghihintay na sa kanila si Cornelio. Pati ang mga kamag-anak at malapit na kaibigan ng kaniyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na marami taong nagtitipon doon. Sinabi niya, alam namin
Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudiyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudiyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. Kaya nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nagatubuling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon nang nakalipas bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuutan. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Jopa si Simon Pedro, nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na taga pagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't agad kong nagsugo sa iyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay narito kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng pinapasabi ng Panginoon. At nagsalita si Pedro, ngayon ay lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo na ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudiyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos ng ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Yan, importante talaga yung bautismo, kapatid. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos ay pinupuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan ng mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat na ginawa niya sa lupain ng mga Hudiyo sa Jerusalem. Siya'y pinatay niya, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa 3 araw at tinayaang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao kundi sa amin, mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nagsalita na pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudiyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos, at sinabi ni Pedro, at tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos hinihiling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. So ang konteksto dito pala, yung promise of the Holy Spirit, although hindi pa nabautismuhan yung pamilya ni Cornelio, so ipinagkaloob na sa kanila ng Diyos yung gift of the Holy Spirit, and then nabautismuhan sila. So yun ang sila ng Espiritu Santo bago sila nabautismuhan sa tubig. Yes, yun kasi para bang binigay na sa kanila kahit na hindi pa nabautismuhan. Pero hindi sabay. Hindi siya sabay. Una muna ang Holy Spirit kasi nanampalataya na sila Nanampalataya na sila. Yun ang sinabi ni St. Paul sa Ephesians 1:11-13, pasiunang bayad. Sa Ephesians 1:11-13-14, pasiuna. Hindi pa yung completion. Kasi ang completion, pagpapatong pa ng kamay. Yan ang explanation ng simbahan. Patong ng kamay Ha? Wala ka nabasa dito sa gawa, Gis, hanggang sa unang 48 na pinatungan ng kamay ito.
Yes, kasi ano lang naman yan, pasiuna naman, pero yung completion ba, yung buong grasya ng Holy Spirit na maibigay sa iyo by grace, by pagpapatong ng kamay. Dito sa, halimbawa, dito sa Gawa 8:14-17, may mga nabautismuhan din dito, pero wala pang Holy Spirit. Pinatungan sila para makatanggap sila ng Holy Spirit. Tubig. Ha? Dalawang senaryo kasi ang Brother John Ray. Sa Gawa 8, kay Felipe, bautismado na sa tubig. No, hindi to kay Felipe, kay Pedro rin to kay Juan, kay Dito Pedro, naman kay Cornelio, teka lang. Dito naman kay Cornelio, hindi to kay nabautismo Felipe nga. muna sa banal na espiritu bago nabautisman sa tubig. Hindi, So hindi hindi nga to pa kay Felipe. Hindi kay Cornelio, bro. Kay Cornelio, ang explanation nga ng simbahan, ang manampalataya at pagbautismuhan makakatanggap ng Holy Spirit. Okay? Pero yung promise na yon, according sa simbahan, pasiuna pa lang, even in the Bible. Tinawag siya ni St. Paul na earnest of inheritance. Pasiunang bayad ng Diyos sa atin. Mayroon ng guidance of the Holy Spirit. Ha? Salamat Brother John Ray. Tatanong na ako. So sa dalawang I-explain ko muna kasi sa Acts 8 hindi yan si Felipe, si Felipe Acts 7. Si Felipe sa Acts 7. Sa Acts 8 si Pedro at si Juan 14-17 na may nabautismuhan na doon. Pero wala pa rin. Makinig ka muna. May nabautismuhan doon pero wala pang Holy Spirit. Kaya ang ginawa ni San Pedro, pinuntahan, pinatungan ng kamay para makatanggap ng Holy Spirit. Basahin muna natin. No, ibigay ko sa iyo ang explanation ng simbahan. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem, hindi si Anoa, hindi si Felipe, mali yung sinabi mo. Apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon si Pedro at Juan. Hindi Felipe bro, no? Pedro at Juan. Si Felipe sa Acts 7. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nabautismuhan pa lamang sila pero hindi pa bumaba ang buong kapangyarihan ng Holy Spirit or yung gift of the Holy Spirit. No? Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Nakuha mo? So, ang simbahan, kasi ang simbahan ang nag-i-explain sa banal na kasulatan, ang sinabi ng simbahan, ito, pakita ko sa yung sinabi ng simbahan para maunawaan mo ang buong konteksto ng Bible. Dahil ang simbahan kasi nagpapaliwanag no? Hindi naman tayo lang. Sabi ng simbahan, baptism, Eucharist, and the sacrament of confirmation together constitute the sacraments of Christian's initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. Nakuha mo, bro? So, ang confirmation, necessary siya for the completion, makomplito. Ang alin? Yung baptismal grace. Ano yung isa sa grasya na nakuha natin through baptism? Receiving by the Holy Spirit. For by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church, are enriched with the special strength of the Holy Spirit. Hence, they are, as the true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. So, yun ang explanation ng simbahan na ang Holy Spirit sa Acts 10, sabi ni Paul, sabi ni St. Peter na ipinagkaloob na sa kanila, no? Kung sa baga, mayroon bang special na ibinigay ng Diyos doon sa pamilya ni Cornelio, although hindi pa sila nabinyagan, pero pinakita na sa kanilang kapangyarihan ng Diyos. O hindi naman natin mapipigilan ang Diyos kung gusto niyang gawin yun. Pero ang kung sa baga rule talaga, kung sundin natin yung precept talaga, how to receive the Holy Spirit, first have faith, then baptism, and then completion, yung pagpapatong ng kamay. So yun talaga ang kung sa baga yung pinaka-step to receive the fullness of the gift of the Holy Spirit. Kasi biblically speaking, there are 7 gifts of the Holy Spirit. Alam mo naman siguro yan, di ba? 7 or 9, yung 9, yung about sa ano naman yung 9?
However, pero yung 7 gifts of the Holy Spirit, makumpleto yan pag itong tatlong step na ito, maabot na ng mananampalataya, faith, baptism, and then confirmation, yung papapatong ng kamay. Kasi hindi man pwede magkontrahan wait lang, Pastor Lek, para maunawaan din ng mga manonood, para hindi magka-gulo-gulo ba, para mapaunawa natin. Kasi hindi pwede magkontrahan si Pedro sa kanyang aral. Dahil in Acts 2:38 and 39, ito ang aral ni St. Peter. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, no? Magsisi at magpabautismo. Yan talaga ang yung process. Sisi tapos magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So nakuha mo, kapatid? No? Oh, Pastor Lick, nakuha mo. May proseso talaga. May proseso talaga na pwede na tanong na question. Sige. Oo. So naniniwala ka base sa dalawang bersikulo na hindi talaga magkasabay ang kapuspusan ng banal na espiritu at ang bautismo sa tubig? Yes, even sa paliwanag sa simbahan, may tinawag nga na completion of baptismal eh. Saglit lang muna. Sige. Oo. Ang naniniwala ka na hindi talaga sabay kasi kay Cornelio, nakatanggap mo sila ng Espiritu Santo, then right after, bautismo sila sa tubig. Kay Juan naman tsaka kay Pedro ulit, nabautismo muna sa tubig, then after, tsaka na sila napuspos ng banal na espiritu. Hindi talaga sabay. Okay, ang tanong ko sa'yo, nung nabautismo, nabinyagan ka sa Katoliko, hindi dun kasabay ang banal na espiritu. Ang tanong ko, kailan ka naman napuspos ng banal na espiritu? Kasi hindi naman sila sabay eh. Sa tanong mo, hindi mo talaga naunawaan yung explanation ko. Kaya nga, ginamit ko ang pang-explanation ng simbahan kasi sa tanong mo ngayon lumalabas na hindi mo naunawaan ang explanation ko. Nakikinig ka lang, Pastor Lek, wait lang. Nakikinig ka lang sa explanation ko pero yung utak mo tumatakbo na paano ka magtanong uli, no? So hindi mo naunawaan. Dadaway ka magtanong. Una-una, Pastor Lek, una-una, Pastor Lek, napakasimple naman ang aking tanong, Padre John. Di ba mo masyadong gawing komplikado? hindi ko na kinocomplicate. Kinaklaro ko lang ba? Hindi ko siya kinocomplicate. Kinaklaro ko lang na hindi mo talaga naunawaan ang explanation ko kasi nagtanong ka pa. Uli eh. In-explain ko na nga na ang completion of baptismal grace matatanggap mo lang after mapatungan ka ng kamay or tinatawag namin na sacrament of confirmation. Itama kung naunawaan mo pa ako, hindi ka na magtanong yan. Nagtanong ka pa eh, kailan mo talaga natanggap ang Holy Spirit? Sabi nga ng simbahan, after the receiving of the sacrament of confirmation, saka mo matatanggap ang completion of baptismal grace. Ano yun? Yung pagtanggap ng kaloob ng Holy Spirit, katulad ni St. Paul, ni St. Peter at ni San Juan, yung mga Samaritano na bautismuhan na, binatungan pa nila para makatanggap ng Holy Spirit. Acts 8:14-17. Hindi ako nagtatanong, brother, patungkol sa proseso ng inyong paliwanag. Napag narinig ko naman yung paliwanag. Pero parang tinatanong ko, since ito nga ay hindi magkasabay sa Biblia, ikaw nga nagbasa ng mga bersikulo na yan, kasi proseso hindi talaga magkasabay. Kaya tinatanong lang kita, Brother John Ray, kailan ka nabautismuhan sa tubig? Kailan? Ibigay mo yung date. At kailan ka naman nabautismuhan sa Espiritu Santo? Ibigay mo rin yung date kasi nga hindi magkasabay eh. Of course, alam mo yan. Nabinyagan kasi ako sa tubig, bata pa ako, di ko alam kung anong petsa. Wala sa akin yung baptismal certificate ko eh. Basta ang pagkakaalam ko, sa confirmation ko naman, around 2015 yata, 2016, mga ganon. 2015 ang nag-confirm sa akin yung obispo namin sa Diocese of Cagayan de Oro kasi wait lang, makinig ka muna. Huwag ka munang hanggat hindi natatapos para makuha mo yung buong context ng sagot ba, no? Ang simbahan kasi ang pwede lang magbigay ng sacrament of confirmation ng obispo lang.
Sila lang, mga obispo. Unless kung busy sila at magtalaga sila ng isang pari na gumawa ng Sacrament of Confirmation. So kung tanong mo kailan at sino yung obispo namin sa Diocese of Cagayan de Oro, siya yung nagkumpirma sa akin. Okay, ang sunod na tanong ko. Kanina ang tanong ko kung kailan ka nabautismuhan ng Espiritu Santo. Ngayon sabi mo, ang pagtanggap ng Espiritu Santo ay confirmation na lamang. Ang follow-up question ko dito, Brother John Ray, what is the basis of their confirmation? What is the biblical basis of their confirmation? Yes. Kung ito ay sa confirmation ng Biblia. Kasi sa Biblia, ang confirmation nila, when they heard this, speak with tongues, yan yung kanilang pinagbasihan. That's why they confirm that these people will receive the gift of the Holy Ghost because they heard them speak in tongues. Ngayon, dito naman sa pag-confirm sa'yo, ilapat natin sa Biblia, ano ang pinagbasihan ng bishop na nag-confirm sa'yo? Bakit niya dineclare na napaspos ka ng Espiritu Santo? Yes, no, tinawag yan. Yes, maraming salamat sa tanong. Tinawag yan na deposit of faith. Pag sinabing deposit of faith, galing sa mga apostol through biblical references. O saan? Unahin natin yung kay St. Paul in Acts 19:5-6. Pinatungan niya yung mga nabautismuhan sa pangalan ni Jesus para makatanggap ng Holy Spirit. Biblical basis. Acts 19:5-6. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus. Ang kasunod na nangyari, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Okay? So Acts 8, wag na muna kasi sinasagot pa kita. At sa malinaw dyan, baptism, tapos pagpapatong ng kamay, saka pinagkalooban ng Holy Spirit. Ganon din kay Pedro at Juan sa Acts 8:14-17, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ni Jesus. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Kaya kailangan talaga may pagpapatong ng kamay bago ka tumanggap ng fullness of gifts of the Holy Spirit. Yan ang biblical basis ng simbahan. Sa inyo, nakarinig lang ng salita, nakabasa kayo Acts 10. Hindi naman yun babbling sa inyo babbling naman yan sa inyo, shalala. Wala naman shalala sa Bible. Wala talagang shalala sa Bible, pero sa bibig mo meron. Sa inyo yan galing, narinig namin yan sa inyo. Kaya pinapaliwanag namin sa inyo. Pinapaliwanag namin yan sa inyo, Pastor Lick. Yang sa inyo, hindi yan speaking of tongue. Yang sa inyo, speaking of toinks. Yan, toinks. Hindi tongue. Saglit lang, Brother John Ray, hindi kita ginaganyan pa nagtatanong ako, no? Ano lang yan, kung sabaga, no offend, ano lang yan, para bang, ano lang yan, Pastor Lick, para bang, kung sabaga, ini-exage ko lang ng kunti, but not in personal attack, no? Para lang, exaggerated lang siya, pero, dinidiin ko talaga na mali yung aral na yan. So, tanong ko sa'yo, Brother John Ray, ganito. So, kino-confirm mo na napuspos ka ng banal na espiritu without even speaking in tongues? Yes, kasi hindi lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng gift of the speaking of tongues. Hindi lahat ng mananampalataya. No, ang pinagkalooban lang yan. Actually, kung mabagbasa ka sa history of the church after sa panahon ng mga apostol, ilan lang naman ang nagkaroon yan eh. Hindi naman lahat din eh. Pero after niyan, sa mga early church fathers, around, wait lang, makinig ka, around 200 BC, 200 AD, 300, 400, wala nang naitala pa na record na massive talaga na pinagkalooban ng speaking of tongues. Wala nang ganun na record eh. Wala nang ganun. Kasi, special special occasion lang yon kasi lalong-lalo na sa mga apostol, talagang pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para for the massive conversion. Yun ang context sa panahon na yun. O sa ngayon, sabi nga ni Paul,
we walk by faith, not by sight. So, hindi na natin kinakailangan maniwala sa Holy Spirit dahil mayroong speaking of tongues. No, that's not, lalong sa panahon natin ngayon, hindi na kinakailangan yan. Ang kinakailangan natin, the teaching of the church. Meron ka bang biblical basis na mga apostol na nagsabi na hindi na natin kinakailangan ng speaking in tongues? No, hindi ko naman sinabi na hindi na kinakailangan talaga na para bang Sabi mo lang eh. oo nga, pero what I mean is yung bang alisin na natin, hindi na what I mean sa hindi natin kinakailangan para maniwala ba na may Holy Spirit. Kasi baga hindi mo na kinakailangan na magsalita ka ng speaking of tongues para lang maniwala ka na may Holy Spirit. That's my point. Hindi ko sinasabi na alis na yan sa aral yung speaking of tongues. Hindi yan ang punto ko. No, sabi nga ni Paul, we walk by faith, not by sight. So ibig sabihin, kahit pa hindi ako nagkaroon ng speaking of tongues or gift of tongues, yung tinatawag na gift of tongues, kahit hindi ako nagkaroon, hindi ako bothered kasi I believe that the Holy Spirit work within me according to the promise of Christ that ang maniniwala at manampalataya sa Kanya ay pagkalooban niya ng Kanyang banal na Espiritu. Pangako ni Panginoong Jesucristo yan. So, although hindi ako nagkaroon ng gift of tongues, hindi ako nagkaroon yan, o yung speaking of tongues, hindi ako nagkaroon yan, I believe na the Holy Spirit still guided me. Ito, Brother John. So nakuha mo yung punto ko na hindi ko na kinakailangan ulitin ko lang, Pastor Lick. Hindi ko na kinakailangan maka-experience ng speaking of tongue or gift of tongue para maniwala sa Holy Spirit na nasa akin. Dahil by words of God alone, by words of Christ alone, I believe. Salamat, Brother John Ray. Si Apostol Pablo kasi nababahala. Sabi niya sa ikalawang Korinto 11 chapter 4, ako ay nababahala na baka naman ang sino man sa inyo ay madaya ng ahas katulad ng Eva na nadaya ng ahas. Na kung yung para dito mangaral ng ibang Hesus na hindi ninyo tinanggap o ibang ebanghelyo o ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, mabuting pagtiisan ninyo kami. Hindi ka ba nababahala sa iyong sarili na sa Biblia ang karanasan ng mga tao na naisulat ng malinaw ay nagsalita sila ng iba't ibang wika, confirmation na sila ay binabaan ng Espiritu Santo. No. Hindi ka ba nabahala na bakit ikaw walang ganyang karanasan? Sabi ni Apostol Pablo, baka ibang espiritu ng inyong tinanggap. Paano mo nasisigurado na Espiritu Santo yan? Okay. May biblical basis eh. Mga ito nagsalita ng iba't ibang wika eh. Okay. Ngayon ninyo wala. Maraming salamat. Kaya mo bang maipakita sa akin na yung 3,000, 5,000 na nabinyagan ni Apostol Pedro sa Acts 2, Acts 3, Acts 4? Kaya mo bang ipakita sa akin? Biblically speaking, lahat yun, yung 3,000, 5,000 na nabinyagan ni San Pedro, nakatanggap lahat ng Holy Spirit? Kaya mo ipakita sa akin yung biblically speaking? Babasahin natin ba dyan sa Gawa. Hindi tayo hiwalay sa Gawa, no? Sa Gawa. Yung Yes. lahat yung 3,000, dapat may mabasa ka dyan. Lahat ng nabinyagan, yung 3,000 ba? At saka 5,000, dalawa yun eh. 3,000, 5,000 na nabinyagan sa isang araw. Lahat sila nakatanggap naka-receive ng Holy Spirit at nagsalita lahat ng iba't ibang wika. Lahat yung 3,000 at 5,000 na naging Kristiyano. Ipakita mo sa akin, basahin mo na nagsalita lahat yun ng speaking of tongues. Sige. Pero Brother Janto, Wag na wag mo nang magpiro. Pakita mo yung talata kasi ang pinapakita mo dito na mali yung aral namin kasi hindi kami nag-i-speaking of tongues. Kasi biblically speaking, may nag-i-speaking of tongues. Kaya nga sabi ko sa iyo kaganina, hindi lahat ng mananampalataya nagkaroon ng speaking of tongues. Oh. Sige, ipakita mo yung talata. Yung 3,000 at 5,000 na naging Kristiyano, lahat yun nag-speaking of tongues. Sige, pakita mo. Sagutin kita. Meron o wala? Meron, at ito muna, categorical muna. Meron o wala? Meron, sasagutin kita. O sige, ipakita mo muna yung talata bago ka sumagot. Talata muna tayo. Talata, ako kanina pa ako nagbawasan ng talata eh. Sagutin kita. Sige. Ito ang sagot. Ang mga Katoliko, hindi naman yan nag-usap mama ni Brother Janto, hindi naman sila letra for letra eh. Letra for letra ka ba?
Kanina ka pa tanong biblical basis sa bibig mo lumabas yan. Hindi kami biblical Bible, hindi kami Bible alone. Pero the nature you are questioning, the nature of your question is always biblical basis. Ngayon hinahanapan mo ako ng butas kung hindi ba ako nag-alala kasi makinig ka, pinapaliwanag ko sa iyo Pastor Lick, ang mali mo. Ganito kasi yung estilo ng argumento mo eh. Hindi ka ba nag-aalala na hindi ka pala nagkaroon ng speaking of tongues samantala ang mga mananampalataya sa Bible nag-speaking of tongues? Kaya nga ang counter ko sa iyo, biblically speaking, ipakita mo sa akin yung 3,000, 5,000 na nabinyagan ni San Pedro, naging Kristiyano, lahat yun nagsalita ng iba't ibang wika. Pakita mo sa akin yan. Kasi ang stand ko kanina, pinaliwanag ko sa iyo, hindi lahat ng mananampalataya nakatanggap ng gift of tongues. Yan ang definition ko sa iyo. Hindi ka nakikinig eh. Oh, sige, ipakita mo na lahat talaga ng mananampalataya. Lahat ng mananampalataya nakatanggap. Sige. Sagutin kita John Ray. May bersikulo. Pero ang Catholic nga hindi naman nga word for word. Bakit mo kahanapan ng word for word? Kasi yan ang argumento mo sa akin. Biblically speaking. Wala na may papakita. Ikaw ang nagbigay sa akin ng argumento niyan, Pastor Lick. Ano ka ba? Nakakalimutan yung sinasabi mo. Sabi mo, biblically speaking. Kaya hinahanapan kita biblical. Kasi nagsabi na ako sa iyo biblically, hindi lahat ng mananampalataya nakatanggap ng gift of tongues. Hindi mo ba nagigits yung mga sagot ko sa iyo? Hindi namin dinideny na mayroong gift of tongues. Pero hindi lahat ng mananampalataya, even in the Bible, nakatanggap ng gift of tongues. Nakuha mo? Kasi kung ipipilit mo na lahat talaga mananampalataya nakatanggap ng gift of tongues, yung 3,000, makinig ka muna, yung 3,000, 5,000 at ilan pang mga mananampalataya na na-convert, lahat sila nakatanggap ng gift of tongues. Pakita mo sa akin. 3 minutes. Pasagutin. Sige lang kung paminaw. Hindi ko kasulti. Hindi, kasi biblical muna. Sabi mo biblical. Sabi mo kanina, biblical basis. Ipitin kita sa argumento mo. Argumento mo yung ginagamit ko. Brother John Ray, pabayaan mo muna akong sumagot. Sige, bibigyan kita ng panahon makasagot. Sige, pabayaan mo akong sumagot. Sasagutin kita, bibigyan kita ng 2 bersikulo eh. Ngayon ganito, hindi tayo word for word. Kasi nga, ang ating hinahanap yung diwa, yung essence. Kung mabasa ko sa iyo sa Bible, Pastor Lick, na ang pagsasalita ng iba't ibang wika dapat 2 hanggang 3 lang. Hindi, pasagutin mo muna ako, Brother John Ray. Sige. Pasagutin mo muna ako. Sige. Ako, naniniwala ko na hindi rin lahat ng mananampalataya nagsalita ng iba't ibang wika. Salamat. Bakit mo ako sinabihan ka kanina? Hindi ka ba nababahala na baka yung pananampalataya mo ay mali kasi hindi ka nagsasalita ng iba't ibang wika? Ay, kadi, sunog ang argumento mo. Naniniwala ka pala na hindi lahat ng mananampalataya. Ba't mo kini-question kung hindi ako nagkaroon? Isa ako sa mananampalataya na hindi nagkaroon. Sunog ka. Pasagutin niyo muna ako. Sige, sagot. Mano ba bigyan mo muna ako at mga 2 minuto? Ako nakikinig ako pa nagsasalita ka. Sige, Pastor. Hindi naman siguro kawalan sa iyo to pag pagbibigyan mo ako magsalita, Okay, di ba? pasensya, nag-init lang. Sige. Okay, ganito. Ako ba din dyan to, kasi hindi mo pa naman alam doktrina namin. Hindi naman lahat ng sumampalataya sa Diyos ay nagsalita ng iba't ibang wika. Katulad ni Abraham, sila Isaias, wala tayong mababasa, mananampalataya na nagsalita iba't ibang wika. Pero ang pinupunta yung church era. Dito tayo nakapokus sa church era. Yung panahon ng mga Acts of the Apostles, panahon ng kanilang pagpalaganap ng ministeryo, doon tayo nag-uusap. Ngayon, hinahanapan mo ko ng talata na itong mga ito ay napuspos ng banal na espiritu. Bibigyan ka ng talata, pero pares tayong tumitindig na hindi kailangan ng letra for letra. Kailangan yung diwa. O babasahin ko yung versikulo, Brother John Ray. Sige. Sa gawa pa rin, sa 44. While Peter was still speaking these words, Holy Spirit fell upon all those who hear the word, and those of the circumcision who believe
were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Ghost, the Holy Spirit, had been poured out on the Gentiles also. Verse 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered, can anyone forbid water that this should not be baptized, who received the Holy Spirit just as we have? Oh, katulad natin na itong mga to ay hindi nangapuspos na itong mga ito ay nangapuspos ng banal na espiritu. Sila nagsalita iba't ibang wika. Nakatulad naman natin. Babanggitin natin yung mismong salitang lahat talaga. Lahat sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Sa Gawa 2, 4. Wait lang. Ikaw, binabago mo talaga ang salita ng Diyos. Anong lahat? Ang sabi mo kanina, mini. Tapos sabi mo lahat. Ano ba yung mini? All? Yung mini. Pastor Lek, ano yung mini? All ba yun sa'yo yung mini? Makinig ka muna kasi sabi mo lahat eh. Ang binasa mo kanina, pinakinggan kita, mini. Mini lang ang sinabi mo. Ang binasa mo kanina, mini, hindi all. Filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, and the Spirit gave him utterance. They were all filled. Ha? Silang nangapos ng Espiritu Santo. Ano? So, bakit yun, Brother John Ray, yung 3,000 na yun, yung 5,000 na yun, ay the same experience yun. Kasi sabi naman niya ng mga nagagtawan is So ngayon, Pastor Lek, binabawi mo na yung sinasabi mo na hindi lahat. Lahat pala talaga. Ano ba talaga? Lahat o hindi lahat? Ito ang sagot ko. Sa panahon ng lumang tipan, hindi pa naman inutos yung... lumang tipan kasi ang promise of the Holy Spirit, Acts 2:38-39, sa Christian world lang yan. Yung promise of the Holy Spirit, wag lang sa lumang tipan. Sa New Testament tayo, lumang tipan ka dyan, iba na yun sa lumang tipan eh. Sa New Testament kasi ang promise of the Holy Spirit, makinig ka muna, ang promise of the Holy Spirit, Hebrews 10:35-36, after you done the will of God, doon mo marireceive ang promise. So, after ka na ng palataya kay Kristo, biniyag, tapos confirmation, makaka-receive ka ng Holy Spirit, completion of the baptismal grace. So, kung tawag dito, kung sabi mo ngayon all talaga, pero sabi mo naman kaganina, ang paniniwala mo hindi lahat, ano ba talaga? Lahat o hindi lahat? Sasagutin kita. Sasagutin kita. Sa panahon ng bagong tipan, at marunong ka naman siguro sa ano ng Biblia, Teka lang, Pastor Lek, para hindi maalis sa mga tao, hindi nga ako nagtatanong sa lumang tipan, sa bagong tipan. Okay? Sa bagong tipan ha, alisin mo, wag mong ipalusot sa lumang tipan. Sa bagong tipan tayo. Ano ba talaga paniniwala mo sa bagong tipan? Klaruhin ko, ano talaga paniniwala mo sa bagong tipan? Lahat ba ng nanampalataya nakatanggap talaga nagkaroon ba talaga ng gift of tongues o hindi nagkaroon ng gift of tongues ang lahat ng nanampalataya? Kasi dalawa magkakontra yan, hindi pwedeng totoo ang parehas na magkasalungat na statement. Alin ba talagang paniniwala mo? Sa bagong tipan, ang lahat ng nanampalataya nakaroon ba talaga ng gift of tongues o hindi lahat nagkaroon ng gift of tongues? Alin sa dalawa? Sasagutin kita. Sagutin mo. Okay. Ang Biblia meron 3 kapanahunan. Old Testament. Hindi kita papalusutin dyan sa sagot mong palusot. Direct question, direct answer. Wag mo na akong palusot muna tatlo dito. Old Testament nga, sa New Testament nga tayo mga mananampalatayang Kristiyano. Wag mo na akong dalhin sa old. Hindi ako nagtanong about sa old. Sa new tayo mananampalataya kay Kristo. Okay, ulitin ko yung tanong. Kasi nagkasalungat ka na Pastor Lek. Gusto naming malaman. Kasi kanina na-convince kita kanina na hindi lahat ng mananampalataya ni Kristo naka-receive ng gift of tongues. Hindi lahat. Okay? Hindi lahat ng mananampalataya ni Panginoong Kristo ay naka-receive ng gift of tongues. Tapos ikaw kasi medyo naipit kita, sabi mo, ang pananampalataya namin hindi naman talaga lahat. Ngayon binasahan mo na ako ng talata, kahit ang nabasa dyan, mini, sinabi mo lahat. So sabi mo na naman ngayon, kaya lahat talaga yung Acts 2, yung 3,000, 5,000, sabi mo pa nga si experience yun So sabi mo lahat talaga. So ano ba talaga sa dalawa mong magkasalungat na statement ang totoo doon? Yung hindi lahat o yung lahat ay nakatanggap ng gift of tongues?
Brother Jando, may request need siguro ng moderator para hindi magsapawan. Hindi kahit tayo lang dalawa. Wag mo lang ano si Dyan kasi nagtitimpla ng gatas yun. Sige na, pagbibigyan naman kita. Pero wag kang magpalusot. Hindi talaga kita pagsasalitaan. Pastor Lek, hindi kita hayaan magsalita sa mga palusot mo. Pag palusot yan, hindi talaga kita pagpasalitain. Pero pag sumagot ka ng direkta, kahit magpaliwanag ka, sagutin mo muna ng direkta, saka ka magpaliwanag. Alin sa dalawa ang tama ang paniniwalaan namin na sinabi mo? Yung lahat o yung hindi lahat ng mananampalataya nakatanggap ng gift of thanks? Alin sa dalawang magkasalungat ang paniniwalaan namin? Sige, sagutin mo muna yan ng direkta, saka ka magpaliwanag kahit 2 minutes pa. Sagutin kaya kailangan ko ng moderator eh. Alam mo, Pastor Leg, hindi mo naman kinakailangan ng moderator kasi friendly discussion lang naman to. Discussion lang naman to. Ay, sagutin mo na lang ng diretso. Sabi ko nga bibigyan kita ng kahit 3 minuto, pasagutin mo lang ng diretso. Alin ba talaga ang paniniwala mo? Yun bang lahat? Makinig ka muna, Pastor Lek. Makinig ka muna para makapagsalita ka na tuloy-tuloy. Kasi ayaw kong palusutin yung palusot mo. Ang sabi mo kasi kaganina na naniniwala ka na hindi lahat ng mananampalataya. Sinabi mo yan na hindi lahat ng mananampalataya nagkaroon ng gift of thanks or speaking of tongues, no? Wala ka sinasabi. Sa'yo galing yan. Evaluation to sa mga sinasabi mo. Kaya nga itatanong ko, Hindi mo na sinasabi mo eh. evaluation kasi ito, Pastor Lek. Evaluation ko to sa mga sinasabi mo, nagkontrahan kasi. O, makinig ka muna ha. Ito yung evaluation ko sa mga sagot mo at tanong mo sa akin. Ganon. Para maliwanagan kami. Kasi nagkontrahan ka. Sabi mo kasi, ang pananampalataya mo, hindi lahat ng mananampalataya ay nagkaroon ng gift of tongues or speaking of tongues. Ngayon, pagka makinig ka, Hindi galing sa akin. sa'yo, ikaw nagsalita niyan. Pinapaano ko nga sa'yo yung mga sinasabi mo kasi nakakalimutan mo eh. Patunay lang na wala kang Holy Spirit. No? Tapos, nung kinalaunan, may binasa ka, sabi mo, kahit yung binasa mo, pinakinggan ko, sabi mo, many. Tapos ginawa mong all, yung many, ginawa mong all. Kaya sabi mo, kaya yung nabinyagan ni Pedro na 3,000, 5,000, same experience yun na lahat talaga nagkaroon ng gift of thanks. Question, alin sa dalawa yung paniniwalaan namin? Yung sinabi mong hindi lahat ng mananampalataya nagkaroon ng gift of thanks o yung pangalawa mong sinabi na lahat ng mananampalataya talaga nagkaroon ng gift of thanks kasi sabi mo same experience. Alin doon ang dalawang makasalungat ang totoo? Pastor Lex, sige, pagsagot mo ng direkta, hayaan kita kahit 5 minutes ka pang magsalita. Sige, hayaan mo ako. So sagutin mo muna ng categorical, alin doon ang paniniwalaan namin dapat. Paniwalaan nyo yung sasabihin ko. Paniwalaan nyo hindi, basta pakinggan mo lang muna. Sige. 3 minutes para matapos tayo. Okay, sa panahon ng bagong tipan, nahati yan sa dalawa. Transitory period at yung period of grace, kung alam mo yan. Transitory period, hindi pa si Kristo namamatay. Panahon pa ni Juan Bautista, yan yung transitory period. Yung panahon ni Juan Bautista, yung mga nagsisi doon at nangamatay, katulad nung napako sa krus na kasama ni Kristo na tulisan, iyan ay panahon ng transitory period. Yun, hindi yung nagsalita ng iba't ibang wika, pero ligtas yun. Okay hindi pa ako tapos Kasi may transitory period yung panahon ng pagsasalin ng kautusan papunta sa biyaya. In between, meron transitory period, yung panahon ni Juan Bautista. May sumasampalataya doon, pero hindi pa bumababa ang banal na espiritu. Therefore, hindi sila counted doon para magsalita ng iba't ibang wika. Ito na. Pagkatapos ngayon ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, sabi ng Panginoon, hindi darating sa inyo ang Espiritu Santo kung hindi ako paparoon sa langit. Kasi pagpunta ko roon, susuguin ko ang mga aliw sa makatibang Espiritu Santo, nasa sa inyo palagi. Kailan nangyari yon? Nung Acts 2:4. That was the day of Pentecost where 120 persons will receive the gift of the Holy Ghost, the general outpouring of the Holy Ghost where they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with tongues. Kaya nga sinasabi ko, yung panahunan ng mga apostoles, yung panahunan ng gawa, lahat na yun dumaan na sa
pagsasalita ng iba't ibang wika. Pero during transitory period, panahon ni Juan Bautista, hindi sila kasama doon. Kaya lahat at hindi lahat, parehas tama yun, Brother John Ray, walang kontrahan doon. Ngayon, papatunayan ko nga sa'yo na during the time of the apostles, lahat kinukonfirm na nila na mga tao ay nagsalita ng iba't ibang wika nung dumating na po ang kapunuan, general outpouring of the Holy Ghost, yung pangkalahatang pagbuhos, massive na pagbuhos ng Espiritu Santo na inihula sa propeta Joel noong Joel 2:28 na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa mga huling araw. Nangyari noong Pentecostes. Lipas na nun yung panahon ni Juan Bautista. Ngayon, nung araw ng Pentecostes, yun na yung naging basihan ng mga sinaunang mga apostol. Kaya kino-confirm nila ang mga ito na kapag napuspos ng banal na espiritu, pinapakinggan muna nila. Okay, narinig nila nagsalita ng iba't ibang wika, then kino-confirm nila na napuspos ng banal na espiritu. Kaya anong panahon ng mga apostol talaga, lahat na yun. Napuspos ng Espiritu Santo at nagsipagsalita ng iba't ibang wika. Kasi nga sabi ni Apostol Pedro sa Gawa 10:46, 48, maaari bagang hadlangan ng tubig ang mga ito na nakatanggap ng Espiritu Santo? Naggaya naman natin. Sino yung natin? Kasama na doon yung 3,000. Kasama na doon yung 5,000. Na kino-confirm nila kapag ito'y nagsalita ng iba't ibang wika. So lahat at hindi lahat, parehas tama yun, Brother John Ray. Yan ang apostolic doctrine. Lahat tsaka hindi lahat. Parang sinusunog mo sarili. Lahat pero hindi lahat. Ano ba? Aral yan. Magaan yung pagtuturo ko. Maunawaan mo yan. Huwag mong gawing komplikado sa isip mo. Alin Pinaliwanag ko talaga na ang tama? Lahat ba talaga o hindi lahat? Alin sa dalawa? parehas tama. Hindi, sa panahon tayo ng mga Kristiyano. Sa panahon ng mga Kristiyano, lahat ba talaga o hindi lahat? Itong panahon ng mga apostol. Lipas na yung Juan Bautista. Lahat na. Lahat na. Paano kung mabasa natin na si San Pablo sabi niya dalawa o tatlo lang ang dapat magsalita ng speaking of tongues? Paano pag mabasa natin na si San Pablo ang aral niya 2 hanggang 3 lang? Sagutin ko. Hindi mo naunawaan yung versikulo na yan. Hindi, wag mong sabihin na hindi ko naunawaan. Sagutin mo. Sabi mo talaga lahat eh. Lahat. Ngayon, ang sabi ni Paul, I know na you know the verse. I know that you know the verse that Paul teaches that at least 2 to 3 person only ang magkaroon ng o ang magsalita ng speaking of tongues, tapos ang isa magpapaliwanag. I know kung naalam mong talata na yan, baka hindi mo alam din yan. So ano ba talaga? Okay, sagutin ko yan, brother. Pero papatunayan ko sa'yo na mali ang unawa mo dyan. So yung 2 o 3, lahat yon. Sasagutin ko pero patunayan ko na mali ang tanong ko muna, sagutin mo yung 2 o 3 para sa'yo lahat yon. Sasagutin ko nga. Isun mo muna, Pastor Rick. Puro ka sagot. Tapos ang sagot mo, ang layo naman. Umaabot ka sa transisitory yung sinasabi mo. Theology nyo yan eh. Yung 2 or 3 na sinasabi ni St. Paul na 2 or 3 lang ang magsasalita ng iba't ibang wika or speaking of tongues. Para sa iyo, lahat ba yun? Yes or no? Papatunayan ko sa'yo na mali yung sagutin ko. Hindi kita hininga ng opinion kung mali ba yung unawa ko. Ang question ko, yes or no, categorical. No? Kasi sabi mo talaga lahat eh. Kinaklaro ko siya, sabi mo lahat talaga lahat. Sabi ni Paul kasi, na alam mo naman yung talata, yung 2 or 3. Yung 2 or 3, sabi ni Paul, 2 lang or 3. 2 lang or 3 ang pwede magsalita ng iba't ibang wika. Yung 2 or 3 para sa'yo, all ba yun? Yes or no? Pasagutin mo nga kung wala ka tayo. Huwag ka naman ba? Kaya ayaw kita papasalitain kasi palusot ka lang eh. Yung 2 or 3 na sinasabi ni Paul, lahat ba yan? Yes or no? Sagutin mo muna. Wala ka nakalagay sa Biblia. Maipit ka talaga sa akin. Hindi ka makakalusot. Sabi mo kasi, pinipilit mo talagang lahat eh. Basahin mo yung salitang lang. 2 o 3 lang. Basta 2 o 3 sinabi ni Paul dyan. Wala mang lang, basta 2 o 3 lang ang sinabi niya. Sabihin na, alisin natin yung lang. Pero sabi pa rin niya, 2 or 3. 2 or 3 ang magsasalita ng iba't ibang wika. 2 or 3. Ngayon, yung 2 or 3, lahat ba sa'yo yun? Yung 2 or 3 sa'yo, lahat ba yun?
Aminin mo muna na walang lang. O sige, alisin na natin yung lang. Alisin na natin yung lang. O, alisin na natin yung lang. So yung dalawa hanggang 3, lahat ba yon? Oo. Teka lang, hanapin ko lang yung versikulo nasa gawa Philippians chapter 14. Sige, hanapin mo. Alam ko naman na alam yung talata eh. Alam ko, kailangan hanapin ko muna para makita natin yung ano. Bakit sinabi mong lahat? 2 o 3 lang palang sabi ni Paul. Di sunog ka ngayon. Papatunayan ko na mali nga yung unawa mo, na kontra-kontra yung magulo yung utak mo, papatunayan ko nga sa'yo, Ikaw ang pasagutin mo magulo. ako. Ikaw ang magulo kasi sabi mo lahat pero hindi lahat. Ano ba yan? Ano ba talaga? Papatunayan ko, Brother John Ray, ha? Ano, papasagutin mo ako o Sige, hindi? sige. Dalian mo. Bigyan kita ng ano, ilang minuto na lang tapos tapusin natin to kasi magtatrabaho pa ako bukas o 12:30 na dito. Sige, para sa mga nakikinig, para sa'yo, para sa mga nakikinig. Una-una, sa hula, Joel 2:28, aking ibubuhos ang aking Umabot espiritu. ka na naman sa Joel. Umabot ka na naman sa Joel. Sagutin mo muna ako, Brother John Ray, huwag kang matakot. Ang Joel, propesiya yun sa pagbibigay ng Holy Spirit. Kailan mangyayari? Sa panahon ng bagong tipan. Ang sabi Correct? ko sa Pero Joel, ang pinag-uusapan natin ang nagkaroon ng speaking of tongues. ang Pinag-uusapan natin ang speaking of tongues na lahat ba o hindi lahat. Ang layo ng sagot mo eh. Ayaw mo lang sagutin eh. Ganito, Pastor Lake, kasi 12:30 na kasi dito, balik ka bukas. Bro Jando, bro, i-ano namin, debatihin namin to bukas, bro.